Hello Virgo, this is a special reading. No, I don't usually do these kinds of readings, pero special nga to at dahil special yan, ito yung reading na kung ano yung mga dapat mong isurrender, Virgo, sa sarili mo, sa buhay mo, para matanggal yung mga blockages sa buhay mo. Ito yung mga dapat ng bitiwan, itapon, ayusin, baguhin. Okay? Ano yung mga dapat mong isurrender para matanggal ang mga blockages sa buhay mo? Kung ikaw ay sensitive, Virgo, at hindi ka open-minded tungkol sa goal ng reading na ito, I suggest huwag ka na lang mag-continue sa reading na to. Pero kung ikaw ay hindi ka naman balat sibuyas at willing ka, open-minded ka, na malaman kung ano tong mga blockages na to, mga dapat mong i-release, then, pwede kang mag-proceed, mag-continue. Okay? Ang goal ng reading ko na ito is para makatulong. Pwede kasing aware tayo, pwedeng hindi doon sa mga dapat nating isurrender sa buhay natin. Which is, ang magiging guide natin itong mga cards, no? So, ayan. If you are new here, please don't forget to like, follow, subscribe. At kung matagal ka naman narito, sumusubaybay, sumusuporta, nagpapasalamat ako sa iyong pagtangkilik. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, pati na rin sa ating mga FB page subscribers. At tungkol naman sa mga personal readings ko, kung balak nyo mag-book, mag-inquire, basahin nyo na lang yung description sa ilalim nitong video na to. Ayan. Sa mga gusto mag-join, hanapin nyo yung join button. Pero kung talagang hindi nyo mahanap, guys, hanapin nyo, nakalagay din sa description yung link. Sana makatulong sa inyo itong reading na ito. Kasi yun ang layunin ko rito, no? So, ayan, para surprise, face down muna natin yung mga cards mo, Virgo. Pagpasensyahan nyo na yung kuko at hindi pa nalinis yan ng mga 10 taon na. Baka nakakapunta sa manikurista at hindi ako magaling mani-pedi ng sarili ko. At isa pa, wala rin akong time para dyan. Tsaka ayoko rin kasi ng laging kinakalkal yung ko guys, yung cuticle ko. Di ko feel nagkakakalyo. Ayan. So, isayin na nating tignan yung mga pasabog. Surrender to silence. So, dito sa picture, meron tayong castle. Na, ayan, mukhang nakakatakot. In quiet meditation or contemplation, let go and enter the stillness within. Silence can heal and replenish you. Parang mala hermit energy yung pumasok sa isip ko dito sa card na ito. Introspection, peace, meditation, and silence. Ayan. Mag-surrender ka dito sa pagiging peaceful, sa pagiging matahimik. No, yung kumbaga, instead na mag-explain ka na mag-explain, magdadadadada ka dyan. So, yan. Try mo munang tumahimik, ikalma yung isip mo. Kalma yung sarili mo. And mag-surrender ka doon sa peace and quiet, sa silence na yan. Gamitin mo yan. Para mag-heal ka, ayan, no, at ma-replenish ka. Kasi diba, napansin nyo, the more na nagdadaldal tayo, nagre-release ka rin kasi ng energy. Ewan ko ako ganun eh. Kaya pag nagre-read ako, napapagod ako kasi naglalabas ako talaga, nagme-meditate ako, pinakikiramdaman ko, gumagamit ako ng energy, and at the same time, daldal ka ng daldal. Pero, try mo lang na minsan, ipatahimikin mo yung isip mo. Papasok magfo-flow sa iyo yung mga mensahe. Kaya minsan it's better to yung isip mo muna yung bunganga mo, manahimik ka and then mag-isip-isip ka. Parang ito yun. Virgo. Okay?
Ano muna, mag-ano ka muna, mag-retreat. Parang hermit mode nga, sakto. 'Di ba? Ikaw ang nagre-represent kay kay hermit sa tarot. Parang ganun. Introspection, reflection, peace and quiet. Yun yung surrender mo yung sarili mo dun. Yun yung kailangan mo right now. Dalawa kasi to guys, may mga may itong deck na ito, ayan, surrender your fear of intimacy. Dalawa yan. Pag sinabing surrender to silence, ito yung dapat mong gawin. Pero pag surrender your fear of intimacy, ibig sabihin yung dapat mong i-let go. So, try to discern the difference, no? Surrender to passion. So, ito maganda. Ibig sabihin, ito yung mga dapat mong i-embrace. Okay? Sabi dito, surrender to passion naman. Get out of your head and feel the fire in your belly. Focus on the people or activities that ignite your passion and let it flow. Wow! So, hayaan mo lang mag-flow yung emotions mo. Hayaan mo mag-flow itong iyong imagination. Passion, yan. Sundan mo yung passion mo. Yun yung sinasabi ng card na ito. Yan, get out of your head muna. Hayaan mo muna yung mga katwiran mo dyan. Ewan ko kung ano-ano yung mga bumubulyaw sa isipan mo. Ikalma mo yung isip mo. Pakiramdaman mo, mag-meditate ka, i-silence mo muna, and then magfo-flow yun. Sabi ko nga, di ba pag tumahimik tayo, doon nagfo-flow yung mga messages. So, parang related silang dalawa. And then, sundan mo yung passion mo. Yun yung sinasabi dito, Virgo. Ayan, ignite your passion. Hayaan mo lang mag-flow. Surrender your addiction. So, ayan. Lahat ng tao may mga guilty pleasures. So, diba? Ano mang meron, addiction meron ka, Virgo. Surrender mo na lahat yan. Whether you're addicted to substances, food, people, eto, hindi ko na babasahin, or overworking. Ano man, kahit ano. Take action to begin to heal the addiction and replace it with healthier alternative. So, try mo, parang nire-rehab mo yung sarili mo dito. And try to practice kung ano yung mga mensahe dito sa cards every day. Yun yung goal nitong reading na ito to transform yourself, matanggal yung mga blockages sa buhay mo para pumasok yung mga blessings, no? Yan, kung ano man ito na mga unhealthy na habits yan, habits or addictions mo, Virgo, halimbawa, mahilig ka mag-shopping ng Louis Vuitton, or mahilig ka mag-casino, or ano pa. Yun nga, mahilig ka magtrabaho, mag-overwork. Pwedeng ganun. Basta kung ano man itong mga unhealthy na ito na habit, addiction, pattern na buhay mo na alam mong hindi maganda. Simulan mo nang i-let go yan. Isa yan sa blockage sa buhay mo. Para mag-heal ka na rin. Gumaling na yung yung pagkalulong dyan sa mga ganyan. At palitan mo daw ng mga healthier options or alternatives. Surrender to trust. Puro marami kang ganun, no? Ito yung dapat i-let go. Pero yung mga dapat gawin, i-embrace, marami ka. Sabi dito, trust yourself and your decisions. Don't be swayed by other people's strong opinions about what to do. Take action and be confident that you have chosen the right path. Wag ka daw laging nakikinig sa mga chuchu. Minsan, alam na mafe-feel mo naman halimbawa, magulang mo, alam nila yung na makabubuti sa'yo. 'Di ba? Kung alam nila na i-guide ka, pero meron kasing mga ibang tao epal lang. No? So, sabi dito, huwag kang masisway dun sa mga strong opinions ng mga taong epal lang na hindi mo naman alam kung talagang concerned ba yun sa'yo.
or para sa kabutihan mo yung ipinapayo nila. Malalaman mo naman eh. Siyempre kung magulang mo, usually, hindi tayo pinapahamak ng magulang natin. Pero ang sinasabi dito ay yung mga tao na meron lang silang gustong, ewan ko, nangingialam sila or basta. So yan, mag-take action ka, maging confident ka na ikaw daw ay nasa tamang path. I-trust mo itong sarili mong discernment or judgment na hindi ka dapat nagre-rely sa kung ano yung mga chinuchuchu, sinusulsul, dinidikta sa'yo ng mga ibang tao na hindi naman clear kung ano ba talaga, kung maganda ba talaga yung intentions nila sa'yo. Okay, isa yan sa iyong blockage kasi baka madali kang ano yan, yung makinig sa mga ganun. Surrender obsessive thinking. Alam ko yung mga Virgo mahilig mag-isip eh, no? Tama ba? Yan. Karamihan ng mga Virgo na kakilala ko, mahilig sila mag-analyze. Oo. So, yan. Minsan na-overdo mo daw. Pwedeng nagkakaroon ka na ng obsessive thinking at isa yun, Virgo, so dapat mong isurrender. If you're obsessing about a person or situation, turn the dilemma over to spirit. Parang addiction din yan eh, yung pag-iisip. Sobra, ayan, kasama yan dito, dear. Kasama yan dyan. Parang nagre-relate sila. Yung mga overthinkers dyan na Virgo, kung nag-o-obsess kayo sa kakaisip about someone or something or situation, no, i-turn over mo daw yan sa spirit. May mga yan, i-surrender mo yan. Ito yung isa sa blockage mo. Doing so will help you bring clarity or even solve the problem. So, mas makakatulong kung isusurrender mo yung mga obsessive thinking na yan. At para sa iyong last card naman, surrender the idea, you can fix someone. Okay, so parang related pa rin sila. Okay, basahin lang muna natin to, It's time for a relationship to shift. It doesn't work to try fix someone. Each person must be accountable for his or her own healing. Siguro masyado kang concerned dito sa person na to. Wala ka namang masamang intention. Gusto mo lang siyang tulungan. Gusto mo lang siyang mapabuti, dear. Kaya lang, pwedeng ikaw na yung masyadong na-o-obsess dito. Sa kaka-overthink dito. Sa kagustuhan mong makatulong or i-improve yung sitwasyon, yung mga bagay-bagay. Merong mga bagay, Virgo, na kahit na anong gawin mo, hindi mo yan pwedeng ayusin para sa ibang tao. Take note, fixing someone else. Hindi i-fixing yourself yung kinaka-obsessan mo rito. Alam ko kung gaano kaganda yung intention mo, pero ang sinasabi dito, you need to surrender that. Kasi, ang tao hindi mo pwedeng ipilit sa kanya pag ayaw niya. Kahit na maka 1,000,000 ka nakakadaldal dyan, kung talagang hindi niya gagawin yan sa sarili niya, hindi niya yan gagawin. So stop trying to fix everything, stop trying to fix that person. Kasi accountable siya sa sarili niya. Walang makakabago sa sarili niya kundi siya rin. Yun yung blockage dito sa iyo, Virgo. So, i-let go mo yan. At sana makatulong itong mga mensahe na ito, Virgo. Ang goal ng reading ko dito is makita mo ano yung mga blockages sa buhay mo na dapat mo nang isurrender. Godspeed. Don't forget to leave a comment, pa-like and share na rin. Babush.